Hindi po ito midnight COVID briefing. And I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may. Salamat Sige, tayo, it's, Mr. it's Chair. actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted. Mga kabayan, bahagyang nag-init itong si Senator Bato de la Rosa dito kay Senatora Risa Hontiveros matapos itong i-interrupt si dating Pangulong Duterte habang nagpapaliwanag sa kanyang panig kaugnay sa pagdadawit sa kanya sa extrajudicial killing noong panahon ng kanyang administrasyon. Ayon kay Bato, dapat patapusin muna ni Hontiveros itong si dating Pangulong Duterte habang nagpapaliwanag. We invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba ng sinasabi. I never interrupted her. Kahit anong sinasabi ng mahaba. But itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Ayon kasi sa dating Pangulo, sinasabi lang niya at ipinapaliwanag ang kanyang mga dahilan kung bakit galit na galit at mainit siya sa mga taong involved at nagtutulak ng droga. Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Samantala, kaugnay naman sa pagdadawit sa dating Pangulo na di umano ay direktang naguutos sa mga PNP opisyal na ligpitin ang mga drug lord sa bansa, tila nainis na itong si dating Pangulong Duterte at lantarang tinanong si Senator Bato kaugnay dito. Nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin extrajudicial killing. Maniutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakahiga? Tell the people now, bago tayo mamatay. Bagamat itinanggi ito ni Bato, umamin naman ang dating PNP chief na totoong marami na siyang napatay na kriminal dahil sa utos ni dating Pangulong Duterte at ito ay yung mga nanlaban at aktual na kanilang naengkwentro sa police operation. Meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter Yes, alam ko. because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yun, mga kalaban na yun. Ilabas na lang natin yung Legitimate operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na lang Hostage natin taking, yung Mr. totoo. President. Hostage taking. Carnapper. Marami ko napatay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na doon, nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan, dinala nila dito yung kidnap victim dito sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuurin ang buong video at pakikomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pakinggan lang ho ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako. Pakinggan ninyo yung kunting kwento ko. The human side. The human side sa misery ng drugs. Alam mo, mayor ako. Halos lahat ng problema ng... Alam mo, ikaw, alam mo rin. Mr. Chairman, alam mo yan. Yung may isang nanay pupunta ng
Middle East. Yung iba, maswerte. Yung iba naman, malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng 4 na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family, hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at for the upkeep. Ang isang experience ko ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig sa City Hall in total desperation related to may kung ano nangyari. Pero marami na akong naririnig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape. They would just keep silent. Sige sila padala ng pera sa para mga anak nila. After 4 years, itong sabi ko, yung umiyak doon sa City Hall na humiga sa sahig. After 4 years, trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya. Isang adik na. Hindi natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa droga napunta. Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin, magpadala lang para lang dito. Pagdating dito, ang mga bata exposed sa drugs. Hindi yan makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Kaya, yung outburst ko minsan, marinig ninyo dito or outside, yun yung rage ko sa droga. Isang nanay, trabaho sa labas, sakripisyo, 3 taon, 4 na taon, padala ng pera. Pagdating dito, pag-uwi, only to find out na yung mga anak niya, mga drug addict, sa droga, walang nakatapos at napurnada ang pawis niya. Yung Mr. Chair. humiga siya dyan sa sahig, dyan sa City Hall, nag-iyak. Humiga siya sa sahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo dito sa mayor
Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Mr. Meron Chair, sa probinsya diretso yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganon ang mga istorya na kaya yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong madurugista. Mainit talaga. Ayan yung mga police chief ko. Dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan, mainit talaga ako sa druga. Mainit talaga ako sa druga. Kaya, mabutit na lang, wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Davao na ganon-ganon. Baka totoo yan, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung nachichismis, alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan, Chair, please. na napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng gano'n na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na takbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga, pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may? Salamat Sige, tayo, it's Mr. Chair. actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sige, sir. Sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman, May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit ano sinasabi ng mahaba. But, itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat sa Senator. Pero yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... anak lang rin ako ng mahirap. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapusto. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You'll be familiar because you're from Mindanao. Diyan kami nakatira sa nagkarinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa... Kaya nakita ko yung hirap ng
Lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako. Thank you. Ito for the information, si Colonel Grijaldo, yan, you're a witness requested by Senator Bato. Ha? Sino pa ba? Mga PNP. Karamat, you're requested by Senator Bato. Pero klaruhin ko lang kay Dr. Liabres and Mr. Kevin Bumagat, you're requested by Senator Bongo. Okay, so relax lang po kayo dyan. Sige, go ahead, Senator Bato. You have the floor. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just would like to ask the former President if kasama ba sa sinasabi niya na Davao Death Squad. Kasi alam ko, magaling ito si Mayor pa sa noon, magaling ito sa Saywar eh. Yung meron siyang abilidad, wherein yung mga kriminal, pwede niya ma-encourage magbabarilan na magpapatayan yung mga kriminal. Kasama ba yung mga former, mga criminal mayor na, Mr. President, na may turing mo na yun na rin kinukonsider mong death squad as for euphemism. Sinasabi mo lang, death squad yung mga kriminal na or killing each other. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga, ang ginagawa mo, kaya sila nagbabarilan. Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. Na presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utosan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan. And that would start the war. Hindi naman kailangan na, ilang kayo na dumaan, Danao, Koy, pati Archie Gumbo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Ngayon, sabihin mo sa kanila ngayon. Nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh, extrajudicial killing. May inutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakahiga? Tell the people now, bago tayo mamatay, ikaw, Senator De La Rosa. Kaya tayo umiiwas eh. But Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter Yes, alam ko. because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yun, mga kalaban na yun. Ilabas na lang natin yung Legitimate operation, Mr. President. That was a legitimate operation. totoo. Ilabas na lang natin Hostage taking, yung Mr. totoo. President. Hostage taking. Karnaper. Marami ko napatay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na doon nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan, dinala nila dito yung kidnap victim dito sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato, Patayin. tapos ibalik mo sa Davao, kakain ka pa doon sa bahay ng papalutuin mo pa yung incheck doon sa... Tapos pagbaba nila, nandun ako na yan sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind Mr. Chairman that if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nagresponde ako doon, sabi nila, pinatay daw ng Davao Death Squad. Openly, sinasabi ko, kayong mga Death Squad dyan, kung sino-sino yung Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban.
andito ako. Ako si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yan nagpa-disquad na yan. Kaya mali po na sabihin na kami pong mga dati sa Davao na Chief of Police ay membro ng disquad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danao. Mr. Nung Chair, I sinabi was niya listening. It was the former president who said na ang mga no, PNP ang death squad. I not me. declare a suspension.